Sinasabi po yung mga sobrang lala na po talaga na sobrang lala po talaga, sir. Anong masasabi niyo po sa kanila? Yun nga yung mga nagpapalakas ng live, dapat nga matuwa kami basher kay. Kasi isipin mo kung wala kang Opo basher. naman, pero ako po. Yung alam mo, ganito, put it in this way. You have to consider na influencer ka, dapat makulat ang balat mo sa basher. Para katulad sa akin, makulat ang balat ko sa basher eh. No, sabi mo, hindi Chester, bakit yung ibang basher pinapatulan mo? Ano ba pampataas ng engagement yung pag pinatulan mo basher? Pampataas ng engagement yung pag pinatulan mo basher. Tignan mo, may basher ba rito? Mamaya bibirahan ko yung basher dyan. Mamaya makikita ninyo, aangat ito. From 300 viewers, aangat yan, sigurado. Kasi simula pa lang naman ang live natin eh. Pero sigurado mag-3,000 viewers siya kapag nag-akit ako ng basher dito. Lalo na kapag gayang basher, pambaragan. Ang laking pakinabang kaya ng basher. Ang lakas makapagpataas ng engagement ng basher ha. Huwag kayong matakot na kini-question kayo ng mga tao. Kasi that's how things should be done. Dapat talaga may kontrabida. Hindi pwedeng lahat na lang tayo puro bida. Diba? Dapat din may bida. Hindi pwedeng lahat na lang tayo kontrabida. Diba? Ganun kasimple buhay. Ganun kasimple buhay. Pero alam mo, diretsahan na, you have to consider na kung ikaw influencer, you are in a better state kumpara dun sa mga taong, alam mo yun, basher mo. Kasi isipin mo look into the bright side, kung gaano ka basura yung buhay ng tao na yun para gumawa ng fake account, tapos ang gagawin niya lang sa fake account ay umakit sa live ng may live ng mga tao, manira ng araw at buhay ng kung sino man, tapos yun na mismo yung pinagkakaabalahan niya. Gaano kaya ngayon kamiserable yung buhay ng ganong klaseng tao? Puta, you get pleasure out of people's pain. Ang pangit nun Ang pangit nun. You get pleasure out of somebody else's emotional pain. Siguro maintindihan mo pa yung physical pain eh. Kahit papaano, siguro boxing kayo, ganun, sport yan, diba? Lumalakas yung katawan ninyo doon sa pagbo-boxing. Pag sport yan eh, diba? Pero yung ganun na aakit ka sa live ng may live para lang mamerwisyo ng kapwa-tao, hindi bali sana kung i-correct mo yung pagkakamali ng kung sino man na nagla-live, okay lang yun. Kine-question ka kasi gustong i-correct yung pagkakamali mo, ayos lang yun, kahit medyo magaspang pa yung pagkakasabi. Pero yung low blow, bibirahan ka ng tangina, alam mong puta, wala talaga sa lugar at directly pambabastos na lang ng kapwa-tao. Maraming ganyan. Pero isipin mo ngayon kung anong klaseng buhay ang meron sila. Tingnan mo, ang karamihan dun sa mga yun, hindi nga nila, wala nga silang lakas ng loob maiangat yung mukha nila sa live eh. Wala silang lakas ng loob kahit man lang ilagay man lang yung personal na picture nila sa profile nila. Wala silang ganong lakas ng loob. Ang meron lang sila, yung konting tigas lang ng muka, ganon, konting lakas lang ng loob para mag-type-type ng mga kapirasong mga salita. Pero tignan mo, pag inakit mo sa live, di rin naman makapagsalita yung mga hayop na yan eh. Kasi tignan mo, katulad mo, dialysis patient ka. Ano naman nasasabihin sa'yo na magiging valid na punto sa isang dialysis patient? Di ba? Anong magiging valid na punto mo para banatan mo yung dialysis patient? Wala akong makitang valid na punto ron eh. Diba? So ngayon, yung mga tao na yan, magta-type lang sila ng kahit ano lang na lumabas sa utak nila, diba? Na yung utak nila ay puro basura yung laman. Brother, huwag mo kakalimutan, sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Ang dahilan kung bakit ka nasa social media, kasi siguro because of money, because of fame, diba? Kailangan mo ng tulong, o baka gusto mo ring makatulong sa kapwa-tao, diba? Meron kang purpose. Yung mga tao na yan, ang purpose nila, mamirwisyo lang ng kapwa-tao. Miserable ang buhay ng mga yan. Nako, maniwala ka, napaka-miserable ng buhay na maging basher ka, na gumagawa ka ng fake account para manira lang ng araw ng kapwa-tao mo. Palagay mo, gaano kaya karaming oras ang meron sa kamay nila, ilang taon na kaya yung mga tao na yan, may kisame kaya yung bubong nila, may kinakain kayang matinuyan sa araw-araw, okay kaya ang pamilya niyan, okay kaya ang magulang niyan. Ako, duda ako eh. Duda ako. Kasi tinan mo, para maging basher ka, gagawa ka ng fake account. Tapos, ang gagawin mo, para makapang-bash ka, pupunta ka sa live ng may live o sa post ng may post. Tapos doon ka ngayon, ilalabas mo yung lahat ng baho ng utak mo. Palagay mo, meron kayang matino sa utak ng ganong klaseng mga tao? At saka po sir, natutunan ko po sa inyo, yung may napanood po ko sa inyo na may nagla-live na parang inaano ka po na kung ano pinagsasabi, parang binibigyan niya po sila ng mas positivity na way kaysa sa negative. Kasi pag nag-negative po, ayun po yung natutunan ko na binibigyan ko lang sila ng positive para tumigil na lang. Sa'yo, gumagana yun. Yung sa akin naman, ang gumagana naman sa akin, binibigyan ko rin sila ng negative.
Sabi mo, pakyo ko rin. Yun po. Oo. Sabi mo, ba't ganun, Chester? Syempre, puta, para lalo silang manood sa akin. O lalo nilang ngayon ako ibabash. Bakit? Kasi pinansing ko sila eh. Tapos kinupal ko pa. O tapos ano ngayon ang mangyayari? Pag lalo silang nanood, lalo silang nambash. Paglipas ng panahon, mabubuksan din isip niyan. Ate naman, pakita ko sa'yo. Pakita ko lang sa inyo. Pilipinas, akin muna sandali atensyon. Sa halos 500 nakikinig ngayon, ilan sa inyo yung dating basher ko? Yung totoo lang, na hindi na importante kung nagko-comment ka sa akin o hindi, pero dati minsang panahon naiinis at nabuburat ka sa akin. Pag nakikita mo yung pagmumukha ko, pag naririnig mo ako magsalita, naiinis ka. Yung totoo lang, type yes kung kasama ka ron. Type ako, ganun. Pakita ko lang sa'yo. Yung isa, ayan ako idol. Yan, tama. Meron mga iba, okay, gusto nila yun. Ayan merong isang nag-yes, Chester Jr. Ako, sabi ni Asher. Ayan kita mo kung gaano karami yan. Ayan dating basher yung mga yan. Dating basher yung mga yan. Naging produkto yan ng regular na pakikinig. Kaya ngayon, hindi na sila masyadong basher. Yung iba, parang medyo basher pa rin. Okay lang naman yun. Ayos lang yun kahit medyo basher ka pa rin. Okay nga lang kahit ka basher ka pa rin yun eh. Meron din po ako nagiging Chester Jr. hanggang ngayon basher pa rin. Okay lang yun. Hanggang ngayon basher pa rin daw siya. Okay lang yun. Wala akong problema. Sa akin naman, sir, may mga basher din ako na, ayun nga, nagiging followers ko din. Pagtagal. Kasi alam mo, hindi mo naman maiaalis, brother eh. May pitik sa tao eh. Ano ibig sabihin ng pitik? Minsan yung ugali mo, akala nila yun yung ugali mo na re-reflect nila yun galing sa kung papaano ka mag-present ng information. Minsan naman, may mga pagkakataon naman, inis lang talaga sa pagmumukha mo. Hindi niya gusto haratsada ng mukha mo. Pero mo, katulad sa akin, hindi naman lahat ng tao gusto yung haratsada ng pagmumukha ko eh. Diretsahan. Hindi rin lahat ng tao gusto yung haratsada kung paano ko inilalatag yung mga bagay na sinasabi ko. Yung pagtatahi ko ng salita, hindi lahat ng tao gusto yung pagtatahi ko ng salita. May mga fans nga ako dito na hanggang ngayon sinasabi pa rin nila, hindi pa rin nila gusto kung paano ako magsalita. Talagang alam mo yun, tinatapon na lang talaga nila yung paraan ng pagsasalita. Ang kinukuha na lang nila, ano ba matututunan natin galing dito kay Chester? Ganun. At okay lang yun. Walang problema ron. Alam mo, ang isa sa mga bagay na mai-impart ko sa'yo, brother, bilang matagal, siguro mako-consider mo naman kahit paano, medyo may katagalan na rin ako sa social media, kahit wala pa naman akong 2 taon sa social media. Pa 2 taon pa lang, pero bilang nauna ako sa'yo, bilang social media influencer, at siguro naman, mas malaki naman ang kapiraso yung fanbase ko kaysa sa'yo. Ang mai-impart ko sa'yo, brother, importante yung mga basher. Sobrang importante ng mga basher na ako personal, nagsimula ako sa halos lahat ng mga nakikinig sa akin basher. Puta, yung pinakaunang video na in-upload namin dito sa TikTok, brad, diretsahan ha. 1.4 million views yung pinakaunang video na in-upload namin dito sa social media. Pero halos 99% dun bash. Halos 99% dun bash. Isipin mo yun. Kung kaya mo yung ganun, 1.4 million views tapos puro bash yung comment. Doon nagsimula yun, brother. Doon nagsimula yun. Na ako mismo, binash ng mga tao. Importante yung mga basher. Bakit? Kasi yan yung mga tao na magkakaroon ng interest sa'yo in the long run, brother. Yan yung mga tao magkakaroon ng interest sa'yo in the long run. Kasi isipin mo na lang kung lahat ng tao neutral sa'yo. Diba? Hindi lahat magiging fan mo. Pero isipin mo kung halos lahat ng tao neutral sa'yo, di halos wala nanonood ngayon ng content mo. See? Isipin mo yung ganong konsepto. At saka napapansin ko nga po siya, pag kahit anong good or bad mo patingin sa mga tao, wala pa rin, may masisay pa rin talaga. Ang sabi nung isa, patingin daw nung view. Yung pinakaunang, itong TikTok na to, labas ka rito sa live ko, tapos tignan mo yung mga tignan mo yung mga in-upload na video. Scroll down mo doon sa pinakababang baba, yung pinakaunang video. Yung pinakaunang video, nandito pa rin yun hanggang ngayon, nandito pa rin sa TikTok yun. Hindi ko inaalis yun. Oh, parang Rendon, boss. Oo, parang si Rendon. Parang si Rendon. Yung pinakaunang-unang video, pag chinek mo, scroll down mo sa pinakababang baba, sa pinakailalim na ilalim nitong video, nung lahat ng mga in-upload na videos dito, 1.4 million views yun, pero halos lahat dun bash. Basahin nyo yung mga comment. Kupal yung mga tao eh. Nakakala naman nila, may pakialam ako sa nararamdaman nila. Basta alam kong tama yung ipinaglalaban ko, kahit ako lang mag-isa, okay lang sa akin. Kahit ako lang mag-isang nakatindig, okay lang sa akin. Basta alam kong tama yung pinaglalaban ko. Sinuwerte kasi ako, nabuhay ako sa 80s, sa 90s. Suwerte ako, nabuhay ako sa 80s, sa 90s. Kasi sometime around the 80s, sometime around the 90s, ang narrative ng mga tao, hindi na importante kung may pera ka o wala. Hindi na rin importante kung masaya ka o hindi.
Ang importante, tama ka. Yun ang importante dati. Tapos, sometime around early 2000, sigurado napansin nyo rin to, nagbago narrative, nagbago yung kwento, nagbago yung sinasabi, nagbago yung dogma ng mga tao, yung pinapangaral ng mga tao, nagbago. Ano pinagbago? Biglang, hindi na importante kung tama ka o mali, hindi na rin importante kung may pera ka o wala, ang importante masaya ka. Yun daw ang purpose ng buhay. Tangina to, kwento mo sa pagong. Ito yan, kita mo basher. Nahahawa tuloy ako sa iyo, nabasa ko kasi. Anong purpose ng buhay? Sumaya. Doon na nagsimula yung YOLO. Nakita niyo yun, diba? Yung transition from being ang importante tama ka sa lahat ng ginagawa mo, papunta doon sa hindi na importante kung tama ka o mali, ang importante masaya ka. Kita niyo yan, diba? Nakita niyo yung transition na yun. Tapos paglipas ng ilang panahon, nagbago ulit ang narrative. Iba na naman yung ipinapangaral na naman ng mga tao in general. Nung lumitaw ang Andrew Tate sa social media, biglang hindi na importante kung tama ka o mali ka, hindi na rin importante kung masaya ka o hindi, ang importante maraming kang pera. Yun ang narrative ng mundo eh. Siguro na-stuck na lang ako dun sa konsepto na pinipilit mong maging tama. Kasi yun yung kinamulatan ko eh. Swerte, namulat ako dun sa ganung panahon. Kasi tignan mo, ngayon hindi na importante kung tama ka o mali ka, basta marami kang pera eh. Yan ngayon yung panahon ngayon eh. Kinakalug-kalug mo yung suso mo, ganun. Nagpapakarat ka kung kani-kanino para sa pera. Sinesend mo yung picture ng pepe mo, ganun. Kasi binibigyan ka ng Gcash. Yung mga ganyan, diretsahan, ano yan eh, produkto yan nung panahon na natin ngayon eh. Wala namang ganyan dati. Walang ganyan dati. May tangina ang porn dati. Para lang para lang makadiskarte ka ng porn dati. Upa kang VHS. VHS pa nun. Betamax. Nanginang yan. Tapos nakakahiya dati na magrenta ng Betamax na bold. Ang tawag namin dati ng bold eh. Bold, tapos Betamax. Nakakahiya yun dati pag magre-renta ka ng Betamax tapos bold. Naalala ko yung panahon. Pero may last na tanong na lang po ako bago ako bumaba. Ano po masasabi niyo dati okay po na ba kasi? sa'yo yung okay na ba sa'yo yung ganong sistema? Yung kapag may basher, pabayaan mo lang yan, dapat matuwa kang may basher ka. Apo. Bakit? Kasi paglipas ng panahon, magiging follower mo rin yan. Even better. Ito mas maganda. Pag may basher ka, pabanatan mo sa mga fans mo para tumaas ang engagement mo. Yung mga fans ko alam na nila gagawin eh. Yung mga fans ko alam na nila gagawin. Pag may basher, binabanatan na kagad nila. Ngayon, pwede ko iutos yun sa kanila. Minsan tinatamad na lang ako, minsan nakakalimutan ko eh. Last na question, sir. Ano ko lang po last year, nung time din nung crisis sa financial, may nag-ano po kasi seryoso po na nag-chat po sa akin na mag-alok para sa promote ng scatter o sugal. Pero hindi ko po tinanggap kasi alam ko mangyayari pag tinanggap. Tama ko po ba yung na ginawa ko na hindi ko na lang tinanggap? Alam mo, importante brother, bilang influencer, naiintindihan mo ang responsibilidad ng pagiging influencer. Isa sa mga pinakamalalaking responsibilidad, kaya ka tinawag na influencer, kasi nakaka-impluwensya ka. Dapat yung impluwensya gamitin mo sa katinuan, hindi sa kalokohan. Kasi money is not everything. Money is not everything, brother. Ang buhay ng tao hindi lang tungkol sa pera. Ang pinakamabigat niyan, dumami nga pera mo. Sumikat ka nga ng gusto. Pero binenta mo naman yung kaluluwa mo. Sa magkanong halaga? Sa presyo kung magkano man binayaran sa'yo. Nung pasugalan, yung mga videos mo, para yung mga fans mo, itulak mo na lang sa bangin. Para pilitin mo sila na magsugal. Tapos doon na lang nila naubos yung pinaghirapan nila. Sa akin bilang influencer, parang pagtutulak sa bangin yan eh. Kapag yung mga fans mo inendorsohan mo ng pagsusugal, parang pagtutulak sa bangin yan ng mga fans mo. Imagine, tangina. Alam mo yun, hindi ko ma-imagine eh. Ano yun eh, it breaks my brain kung paano may influencer na tinutulak sa bangin yung nila, yung mga fans nila eh. Sipin mo, yung mga fans mo, yan yung mga taong nagtulak sa'yo pataas para makarating ka dun sa kung saan taman nila gustong makita. Gusto ka nilang makitang umangat eh. Diba? Tinulak ka nila pataas. Inangat ka nila sa kung saan ka mang yurak ng putikan ng galing. Dati kang hindi kilala,
binigyan ka ng atensyon ng mga tao. Tapos nung bigyan ka ng atensyon ng mga tao, tangina, nakarating ka na. Congratulations, clap sa'yo, sikat ka na ngayon. Dahil lang wala kang pera, tangina, yung fanbase mo, tinulak mo sa bangin. Nag-endorso ka ng sugal. Sobra naman yan. Sobra naman yan. Alam mo, yun nga yung kinalulungkot ko dun sa mga dun sa mga streamer ng mga laro. Yung mga streamer ng mga laro, tangina, nalulungkot talaga ako. Grabe, yung talaga yung putang inang epitome talaga ng tangina talaga. Minsan napapa-facepalm na lang ako eh. Imagine mo, nag-i-stream ka ng laro. So, ang nanonood sa'yo, puro bata. Bakit? Yun yung madalas na naglalaro eh. Gusto nilang makita kang naglalaro, tapos kukopehin nila yung laro na ginagawa mo, o yung cheat codes mo, o yung kung ano man yung ginagawa mo, dun sa laro. Tapos nag-endorso ka ng sugal sa audience mo na puro bata. Tangina naman. Grabe, alam mo, bilib talaga ako sa tibay ng mukha ng mga tao na yun. Ang fanbase mo puro bata eh. Naglalaro ka sa harap ng camera na pinapanood ka ng mga bata. Tapos bigla na lang, all of a sudden, bigla na lang, nagpo-promote ka na ng sugal. Tapos ang audience mo bata. Ano ngayon ang ibig mo sabihin? Yung bata gusto mong magsugal? Para saan? Para bayaran ka nung pasugalan? Grabe ka naman. Wala kang kaluluwa, no? Antindi. Nagtatanong sila, sino daw yun? Ang dami nila. Hindi ka makakapagpangalan ng isang piraso lang. Pero alam mo kung sino-sino yung mga yan, ang dami nila. Hindi yan isang piraso lang, ang dami nila. Ulitin ko, ang dami nila. Streamer ka ng laro, tas yung laro, ang nanonood, mga bata. Biglang nag-stream ka ng sugal, na ang nanonood sa'yo, puro bata. Naku, putang inang ginagawa mo sa buhay mo. Tinanggalan ako ng access ng Facebook. Re-restore daw sa April 4. Buhay nga naman talaga. Buhay nga naman talaga. Yan ang sinasabi mo. Tama? Pag nagdi-discuss ka ng mga bagay na totoo, ganyan ang gagawin sa'yo ng social media. Yung isa ko, suspendido hanggang April 7. Tapos, yung isa ko naman, ito ngayon, dalawa to eh, dalawa TikTok account ko. Kaya nga dinalawa ko na TikTok account ko. Kasi madalas ako masuspinde. Yan ang ibig ko sabihin. Tamo, pag magsasalita ka ng totoo, gaganyanin ka ng social media. Pag puro kagaguhan, pag po-promote ka ng sugal, pag kakalugin mo yung suso mo sa harap ng camera, yan, ayos lang yan. Pag itutuwad mo yung puwet mo sa harap ng camera, yan, ayos lang yan. Minsan mapapailing ka na lang talaga eh. Pero hindi, sige, dito na lang tayo. Dito na lang ako sa Facebook, dito na lang ako sa YouTube mag-live. Sige, let's talk. Dito tayo sa YouTube. Ba't nawala ka sa TikTok? Kasi suspendido na naman. Ngayon lang, sinuspended ako ng TikTok. Ganun talaga buhay. Ganun talaga. Okay, sige, next na tayo. Basahin natin to. Boss, dati ako sumasang-ayon sa mga pananaw mo, pero meron akong hindi na sinasang-ayunan sa'yo ngayon. Wala namang problema ron eh. Yun nga yung dahilan kung bakit ako lumabas sa social media. Hindi para sang-ayunan ninyong lahat, kundi para makakita kayo ng iba namang point of view bukod sa mga bagay na sinasang-ayunan ninyo. Hindi naman ang purpose ko sang-ayunan ninyo ko. Ang purpose ko, makakita kayo ng ibang pananaw naman bukod sa mga bagay na tinitignan ninyo, bukod sa mga bagay na sinasang-ayunan ninyo. And I am really comfortable, komportable ako na tinututulan ng maraming mga tao. Welcome kayo. Welcome kayo, natutulan ako anytime. Welcome kayo, natutulan ako anytime. Komportable ako sa ganyan. Komportable ako na maraming tao ang hindi sumasang-ayon sa akin. Komportable ako at maraming tao ang tumututol sa akin. Komportable ako na may conflict. Komportable akong magkaiba ang opinion natin at marunong akong rumespeto kahit magkaiba opinion natin. Maliban na lang, kung babasusin mo, babasusin din kita pabalik at matabil ang bunganga ako. Okay, next tayo. Ito ang pinakamabigat sa YouTube. Hindi ka man lang makapag-akyat. Gusto ko sanang iakyat kayo rito eh. Walang option dito sa YouTube para mag-akyat ng Walang option sa YouTube para mag-akyat.
Anyway, sige. Let's go. Ariel, boss, dapat ba akong magpakatanga? Mahal ko siya. 2 beses siyang nagloko. Ariel, lalaki ka ba babae? Paki-ano mo nga, paki-comment mo nga kung lalaki ka o babae. No option to join the live po. Okay, sige. Dito na lang tayo sa YouTube. Kung ayaw sa atin ni TikTok, ayaw sa atin ni Facebook, dito lang tayo sa YouTube. Wala tayong magagawa, ganun talaga. Tignan ko rin kung paano magagawa ko. Kasi mas gusto ko talaga yung ano eh. Sa atin nga lang, ay hindi, lalaki po ako, 31 years old from Batangas. Naku puta, pag ang babae nagloloko, diretsuhin kita. Katulad nung, kagabi in-upload ko yung isa sa mga nagtanong ng ganyan eh. Diretsahan, kapag ang babae ng lalaki na, alin sa dalawa yan, either may diferensya ka o nakuha mo ng ganyan eh. Ang worst case niyan, sira na yung babae. Yun ang worst case niyan, sira na yung babae. Pero pag nagloloko ang babae, hindi normal yun. Hindi normal, in case hindi nyo alam, hindi normal na nagloloko ang mga babae. Hindi katulad ng mga lalaki na ang pantog ng mga lalaki na napupuno, yun ang factory defect ng mga lalaki. Ang factory defect naman ng mga babae, nagkaka-menstruation ang mga babae. So be ready, ikaw mismo bilang lalaki, ready mo sarili mo na magbubunga nga yan kapag ka may menstruation. So yun ang masasagot ko sa'yo dun. Ako, diretsahan, kapag kayang babae nagloloko tapos nakadalawang beses pa, puta, maliban na lang siguro may anak kayong dalawa, laglag mo na yan, parang laglag mo na yan, siguro maliban na lang kung kasal kayo, gano'n. Yun lang exception to the rule eh. Kasi pagkakasal ka, puta, baka mamaya mapaliktad ka pa eh. Pag may anak ka, diba, masisira buhay ng bata. Yun yung exception to the rule. Pero kung jowa-jowa lang naman yan, tapos nanlalalaki siya, okay na mo, ilaglag mo na yan, diretsahan, ilaglag mo na yan. Natin naman, pakita ko sa inyo ha. Audience, akin muna attention ninyo. Pagka halimbawa, babae, nagloloko, nakadalawang beses na, ng lalaki. Tapos jowa mo lang yan, tapos hindi mo asawa, wala ka ring anak sa kanya. Ano gagawin nyo? Type nyo ngayon dito sa comment section kung anong gagawin ninyo. Sige, kayo muna kausap ko. O Ariel, pakinggan mo yung, tignan mo yung comment section ha. Tignan mo yung comment section. Kung sumasang-ayon sila o hindi, o kung ano suggestion nila, ayan, nasa comment section. Basahin mo ngayon. Yung mga nasa comment section nga, paki-heart nyo nga muna sandali ito. Paki-heart nyo muna sandali ito. Ayan o, tamo. My Creation Anthony's artwork. Laglag na yan, sayang oras sa babae. Jerby, ilaglag. Secret formula, sandali lang. Yung bagnet mo, pag-usapan natin mamaya yan. Ilaglag, sabi ni Jerby. Sige, yung mga comments niyo, pahingin nga ang comments niyo. Kung ikaw yung nasa ganong sitwasyon, 31 anyos ka na lalaki, may jowa ka, hindi asawa, wala rin kayong anak, tas yung babae 2 beses ng lalaki, anong gagawin mo? Ang sabi nung isa, niyasang sa ngayan, bitawan mo na yan. Ariel, maraming salamat mga boss. Okay, mo. Yun ang sinasabi ko. Alam niyo Pilipinas, hindi ganun kakomplikado ang mundo. Kailangan nga lang alamin mo kung paano tumatakbo, paano ang hardwiring ng bawat tao. Kailangan mo maintindihan yung patterns. Ang general pattern sa mga lalaki, ang lalaki may pantog na napupuno. Factory defect ng mga lalaki, minsan yung pagkapuno ng pantog nila, natatranslate yan as libog. Tapos ngayon, gustong tumira ng iba. Lalo na kapag medyo matagal na kayong magkasama. Hindi ko sinasabing tama yun ha. Pero ganun din naman sa mga babae. Sa mga babae naman, ang factory defect naman ng mga babae, nagkaka-menstruation ng mga babae. Ang ibig sabihin din naman nun, prone sa pagtatantrums, sakit ng ulo, yung bunganga ng babae na hindi mapigilan, yung absurdity ng mga kilos niya, mga desisyonan niya, mga wala sa lugar kapag kapanahon na magkakaroon siya. Pero hindi ko rin sinasabi na tama yun. Hindi ko rin sinasabi na tama yun ha. Kung paano hindi ko sinasabi na tama na mambabae ka dahil lang napunupantog mo, hindi ko rin naman sinasabi na tama rin na magtantrums ka kapag nagkaka-menstruation ka. Yun ang sinasabi ko sa inyo. So kailangan maintindihan mo ngayon kung paano ang hardwiring ng isip ng mga tao. And it would be best for you pagka naintindihan mo kung paano tumatakbo isip ng mismong kasintahan mo. Kasi hindi mo gugusto yung ma-stuck sa isang sitwasyon na yung factory defect pala niya, hindi mo pala kaya. Kasi merong bawat ganyan merong bawat tao may kanya-kanyang sira ng ulo.
Para katulad sa akin, ako yung bunganga ako, dinig na dinig ninyo, di ba? Yun isa sa mga sira ng ulo ko. Yung ugali ko, wala sa lugar. Yan, isa sa mga sira ng ulo ko yan eh. Factory defect ko yan eh. Hindi naman lahat ng tao may kaparehas na level of temper na katulad ng sa akin. Hindi rin naman lahat ng tao kaparehas ng bunganga ko. Diba? May mga tao maayos yung bunganga nila, pero pangit sila mag-isip sa kapwa-tao nila. May mga tao naman maayos sila mag-isip sa kapwa-tao nila, pero yung pananamit naman nila wala sa lugar. May mga tao naman nasa lugar nga yung pananamit, pero mapaghatol naman sa kapwa-tao katulad ng mga palasimbang mga tao. Diba? Kanya-kanyang diferensya yan, kanya-kanyang factory defect yan. Ang suggestion ko, alamin mo kung anong lahat sa inyo, alamin niyo kung anong factory defect ng mismong mga kasama niyo sa buhay. Hindi lang kasintahan, hindi lang asawa, hindi lang jowa, pati yung mga nakapaligid sa inyo. Alamin niyo kung ano mga factory defect nila. Tapos doon mo ngayon malalaman kung kaya mo ba factory defect nila o hindi. Ano ang sagot ko ron? Teka nga, ayusin ko muna to, kanina pa gumagalaw to eh. Ano pang option to para ano? Ito na, stable. Okay, ito ko na nalabag to. Stable na, stable. Okay, but bigla nag-end live sa TikTok, brother? Kasi po nasuspindi na naman ako sa TikTok. As usual, suspendido naman. Pagka nag-uusap tayo ng mga katinuan at kaayusan, mabalagbag lang ng konti ang bunganga mo, automatic i-end kagad yung live mo sa TikTok. Yan ang hirap. Yan ang hirap. Ang gusto ni TikTok puro plastic eh. Puro plastic na klase ng mga tao. Hindi accepted sa TikTok yung mga bungangang kaparehas nun sa akin. Yan ang hirap sa mga social media platform eh. Hindi accepted yung bungangang katulad ko, pero accepted ang pagpopromote ng sugal, accepted yung pagkakalug-kalug ng suso, accepted yung pagtutuwad-tuwad, accepted yung kabastusan, kababuyan, yan, lahat yan tanggap. Pero yung mga bunganga kapag ka real talk ka, hindi tinatanggap yan. Yan ang hirap sa TikTok. Yan ang hirap sa mga platform. Kahit Facebook eh, tinanggal ni Facebook ang access ko eh. Wala akong personal na Facebook account ngayon. Okay. Boss, anong... ito maganda to. The Detail Geek Garage. Boss, anong mga dapat i-consider before mag-propose? Dapat mo munang i-consider kung sasagutin ka ba. Bago ka mag-propose, siguraduhin mo muna sasagutin ka. Mararamdaman mo naman yan eh. Di ba? Nagkakaintindihan naman na kayo sa mahabang panahon eh. So mararamdaman mo yan kung tinatanggap niya na ba, kung possible ba natanggapin niya o possible tanggihan niya yung proposal mo. Isa pa, kailangan mo ring i-consider kung magiging maayos ba nakasama sa buhay itong babae na to o hindi. Bakit? Kasi hindi mo gusto yung mag-propose sa isang babae hindi mo naman nakikitang makakasama mo habang buhay. Na ang dahilan kung bakit gusto mo mag-propose sa kanya because of being romantic. Nakakala mo good idea yun. You have to consider na first step yan papunta sa pag-aasawa. Yung pagpo-propose, it's as if para bang magiging mag-asawa na kayo at kasal na lang ang inaantay at magpaplano na kayo ng pagkakasal. Pagka nag-propose, yun ang konsepto nun. As in, pagplanuhan na natin yung kasal natin, ganun ang konsepto ng propose. Tungkol dun sa bagnet, paano palalakihin ito? Pwede kang pumunta sa mga tinda-tindahan tapos magpa-consignment ka kung marami kang pondo. Kung hindi naman masyadong marami ang pondo mo, pwede ka namang magpa-cash basis, siguro down payment kalahati lang muna, ganun. Tapos damihan mo yung retailer mo. Yung mga reseller mo, damihan mo. Damihan mo yung mga reseller mo. Kasi yung hanap buhay na pagbabagnet, magandang hanap buhay yan eh. Ang daming taong mahilig sa mga ganyang klase ng pagkain eh. Mga matataba, hindi masyadong masustansya, makolesterol. Maraming tao mahilig sa ganyang klase ng hanap buhay. Ngayon, ang bottom line yan, kailangan yung konsepto mo na gumagana na, katulad sa'yo, di ba? Matagal, siguro naman medyo may katagalan ka naman na nagbabagnet kasi nakagawa ka na nga ng sarili mong YouTube account eh, di ba? So, kung ano man yung ginagawa mong sistema ngayon, gumagana na yan. Ang gagawin mo na lang, palalawakin mo na lang, palalakihin mo na lang. Pero ingat ka lang din sa pagpapalaki. Kasi pag nagpautang ka ng marami sa tao, baka hindi naman nagumana yung pagpapautang mo. Even better, ito suggestion ko, i-TikTok affiliate mo. Sobrang lakas ng TikTok affiliate. Sobrang lakas ng TikTok affiliate ngayon na halos lahat ng mga nagbebenta na sa TikTok. Tapos, ang pwede mong gawin, yung mga malalaking TikTok affiliates na mga hindi mo naman pwede silang consider mo na ring influencer. Yung mga tipong may 10,000 followers, 20,000 followers, less than 50,000 followers, less than 100,000 if possible, padalahan mo na lang ng libreng produkto para ma-TikTok affiliate nila yun. Tapos pabugbugan mo sa kanila ng gusto na dapat yung sa'yo lagi binibenta. Manunuwi
manunuyo ka ng mga affiliates dyan. Manunuyo ka ng mga affiliates. Kasi mas marami kang TikTok affiliates, mas marami ka ring benta. Yun ang kagandahan sa panahon natin yan. Ang dami ng paraan para bumenta. Eh lalo na katulad niya, nakakakita ko eh. Kung hindi nyo nakikita, meron ako nakikita sa TikTok na yung nagbebenta ng bagnet. Siguro nakita nyo naman na yun, yung ano, tabaron kung tawagin nila. Tabaron, taba na chicharon. Tabaron. Eh, utang na, kakakulit, kakascroll ko ng kakascroll. Utang na, alam mo yung gusto kong bumili tuloy, gusto ko tuloy bumili nun eh. Napindot ko kung magkano, tapos 150. Kaso luho ito eh. Pag na. Yan sa TikTok, yun yung dahilan kung ba't hindi ko nilalagay yung address ko. Hindi ko sineset up yung TikTok account ko para maka-order. Kasi mamaya, utang ina, yung mahirap eh. Kailangan mong kontrolin yung sarili mo eh. Kasi hindi pwedeng lahat na lang na makita mong kumikinang sa mata mo, bibilin mo. Kailangan mo disiplina eh. Yung kahit ano mo yung behind closed doors eh, may pera naman talaga ako sa tunay na buhay. Pero dahil nga kasi sa Project 1M, ayokong dugasin yung proseso eh. Alam mo namang hindi ka dapat bumibili ng mga ganung bagay kapag nag-iipon ka sa tunay na buhay. Sa tunay na buhay, hindi ka dapat bumibili ng ganun. Manuel Calzada. Ano yun? Musog. Grabe ka boss, aga ng service sa tao. Magbigay ng wisdom, bihira na tao na ganito, kaya halos lahat ng video mo nakakatulong sa akin, sobra walang bayan. Yun kasi mismo yung yun mismo ang purpose kung bakit ako lumabas sa social media. Kasi una, syempre nasusuya na kasi ako sa mga lumang yung alam mo yun, yung mga sa naalala ko yung panahon ng pandemya. Yung pandemya kasi, naalala niyo yung panahon ng pandemya na puta nung pandemya, pagka nag-Facebook ka, makikita mo puro prank. Kaliwat ka ng prank, taka suya, prank. Pagka naman nag-TikTok ka naman, makikita mo naman, yung mga susunod, kakalugan, nagtutuwaran sila ron. Tangina, nasuya ako ng panahon ng pandemya. Halos wala ka man lang mapanood na local na may taba ng utak. Kasi ang makikita mo, international. Tony Robbins, Jordan Peterson, Gary Vaynerchuk, yung mga ganun yung mapapanood mo sa international eh. Pero sa local, halos wala eh. Halos wala kang makita sa local eh. Teka lang iyuko lang ako ng bagya kasi sakit sa mata ng araw. Okay, sige, dun tayo sa mga ninyo. Boss, bigyan ng additional insight sa pagnegosyo sa car detailing, car painting. Car painting, car detailing, sobrang importante yung social media presence ninyo. Sobrang importante ng social media presence ninyo. And I strongly suggest magkaroon ka ng isang parang flagship service na etong serbisyo na to, kayo talaga expert dyan. Katulad nung kung hindi nyo napapansin, yung eto nakikita ko regular sa social media eh. Yung anong tawag dun sa sobrang shiny na coating ng, yung top coat ng ng sasakyan, na kapag nagpagano ka, sobrang kintab talaga ng sobrang kintab talaga ng kotse mo. May mga pages na yun lang talaga yung focus nila. Pero nag-aayos din sila ng makina. Tapos nagdi-detailing din sila at the same time. Tapos marami pa sila iba pang ginagawa sa sasakyan. Pero yun talagang pinaka-ginagawa nilang parang primary posting nila. Kasabay na lang nung iba pang mga maliliit na postings pa. Pero yun talagang pinaka-binubugbugan nila. Bugbog kayo ng isang ganun. Meron kayong isang serbisyo na talagang sobrang galing nyo talaga doon sa serbisyo na yun. Yun ngayon yung bugbugin mo sa merkado. And I strongly suggest yung pinakamalaki ang tubo, yun ngayon yung serbisyo na ilabas mo. Yung pinakamalaki yung tubo, yun yung serbisyo na ilabas mo. Manuel Calzada, yung dati kang nagiinom tapos simula nakinig ako sa'yo, parang may kapangyarihan na umiwas sa bisyo. Galing talaga, salamat ng marami. Salamat brother, na-appreciate ko yung ganun. Na-appreciate ko yun sobra. Tuwa naman ako. Ayan, ceramic coating. Ayan yung sinasabi ko, ceramic coating. Nakikita ninyo, kaliwat kanan yung boosting ng mga ceramic coating sa social media. Sigurado imposibleng din nyo naalala sa mga may kotse. Kaliwat kanan ng daan yan, maya't maya ang daan ng ceramic coating. Ako kasi pagka nag-Facebook kasi ako nung may Facebook pa ako, ngayon naman meron pa rin, pero fake account na yung gamit ko ngayon eh. So, anyways, going back to sa pinag-uusapan natin, yung ceramic coating, ang daming nagbo-boost niyan. Yung mismong serbisyo na ceramic coating,
Tignan mo sa social media kung ano yung mga pinakamalalakas. Welcome ka na lumaban doon kung talagang sobrang galing nyo. Kung hindi kayo sobrang galing doon, huwag kayo lumaban doon. Gumawa kayo ng ibang serbisyo na i-package nyo, tapos yun ngayon yung i-boost ninyo sa social media. Malakas ang social media. Hindi na ngayon uso yung katulad nung dati na pagka may shop ka, ilagay mo lang yung shop mo sa tabi ng highway, okay na yan. Hindi ganoon ngayon. Ngayon, dumating na tayo sa punto na pag wala ka social media, puta, mawawash out ka, madudurog ka ng expenses mo. Matuto kayo ng social media. Kung hindi kayo marunong ng social media, tapos sapat naman yung kinikita nyo sa negosyo, kumuha kayo ng isang tao na siya na mag-handle ng social media ninyo. Ako, I strongly suggest kung merong mga tao na package na, siya na yung nag-video, siya na yung nag-shoot, tapos siya pa yung magpo-post, even better. Boss, paano maging magaling na manager sa isang negosyo? Nagmamanage kasi ako ng isang donut business. Hindi ko alam kung ikaw yung may-ari o ikaw yung manager. Pero ang tanong mo sa pagmamanage, di ba? Ano ba yung minamanage mo? Anong klaseng manager ka? Anong klaseng manager ka? Gusto ko munang malaman kung anong klaseng manager ka para maintindihan ko kung ano ba ibig mo sabihin. Kasi kung wala namang kwenta na mag-advise ako sa'yo ng tungkol sa pagmamanage ng tao, kung pagmamanage pala ng marketing, manager ka ng marketing o manager ka ng sales, diba? Walang kwenta yung sabihin ko sa'yo tungkol sa pagmamanage ng tao eh. Wala namang kwentang sabihin ko sa'yo kung paano mag-manage ng marketing arm, kung ang minamanage mo ay operations, diba? Kailangan ko munang malaman kung anong klaseng manager ka o baka ikaw mismo yung may-ari ng negosyo. Brother, ask ko lang, may pag-asa bang bumalik yung asawang nakipaghiwalay dahil napagod na daw siya? Napagod na siya sa lahat ng pagkukulang ko. Hindi ko masasagot yan, brother. Siya ang tanungin mo yan. Ba't ang tinatanong mo? Hindi naman ako yung asawa mo. Siya yung tanungin mo nun. Bakit? Kasi sinabi na nga sa'yo yung mga pagkukulang mo, hindi mo pag ginawa ng paraan. E di you're opening yourself na makapaghiwalay siya sa'yo. Yun na nga mismo yung nangyari. Sige, doon tayo sa ano. Sir, ang pogi niyo po. Putang ina, ba't ganyan? Idagdag pa yung taba ng utak. Sige na nga, nabasa ko na rin lang naman. Basahin ko na rin. Idagdag pa yung taba ng utak niyo po na sobrang laki ng pakinabang ng karamihan nakikinig at nanonood sa'yo. Salute po. God bless you and the desire of your heart po. Salamat po. Maraming salamat po. Magandang investment na malinis mag-grow ang pera. Yang Mama PH, anong magandang investment na malinis mag-grow ang pera? Hindi ko masasagot ang diretso yun eh. Hindi ko rin kasi alam kung anong risk tolerance mo. Yun yung dahilan kung bakit gusto ko sana umakyat kayo sa live eh. Ang problema ko, wala nga yung option para mapaakyat ko kayo sa live. Kasi ang YouTube, wala rin itong option para paakyatin kayo sa live eh. Nakakainis. Nako, yung pa gusto mo, mabilisan, delikado. Hindi pala para malinis na pera ang gusto mo mabilis na pera. Putang ina. Ayan ang malala. Malala yan. Hindi ko nga sinasuggest yung mabilis ang pera eh. Lalo na investment ang pinag-uusapan, hindi ko sinasuggest ang mabilis ang pera sa investment. Pwede pa siguro sa employment, mabilis ang pera. Pwede pa yan. Understood yun, mabilis ang pera sa employment. Kada kinsenas, kada katapusan, may pera ka. Pero yung mabilis ang pera tapos investment, putang ina yan. Pinakamabilis na paraan para ma-scam ka. Kasi naghahanap ka ng mabilis eh. Siyempre may mag-o-offer sa'yo ng mabilis. Ang pinaka-worst niya na hindi mo gugustuhin, puta, mapasok ka sa networking. Napasok ka sa networking, no? Sinabi, mabilis daw yung pera. Putang ina, sobrang bilis pala nung pagpunta ng pera mo, papunta sa bulsa nila, yun ang mabilis. Yung pera mo, pumunta sa bulsa nila, ang bilis. Pero pabalik sa bulsa mo, yung pera, ay, putang ina mo, napakabagal niyan. Ang worst niyan, hindi na talaga pumasok sa bulsa mo yung pera. Tangina. Hindi ko sinasuggest yun. Pagka ganun yung mga tanong ninyo, gusto nyo mabilis ang pera. Tangina, sabi sa Biblia, ang nagmamadaling yumaman nahuhulog sa samot-saring tukso, haling at nakasasama. Masama yan. Masama yan. Masama yung masama yung nagmamadali kang yumaman. Masama yung may konting pera ka, gusto mong invest, tas mabilisan yung pera. Masama yan. Diretsahan. Lolokohin mo lang ang sarili mo. Worse niyan, niloko ka na ibang tao. Isang one time, big time. Oo nga. Kaurat na isang kahig, isang tuka. Eh, kumain ka kasi ng marami para makatuka ka ng marami.
Mga taon to. Nakakaurat daw isang kahigisan to ka. Kumahig ka kasi ng marami para makatuka ka ng marami. Even better, kumahig ka ng marami tapos itago mo lang, huwag mong tukain. Diba, tuka ng tuka. Ang hilig yung tumuka ng tumuka eh. Nakikipagtukaan pa sa kung sino-sino eh. Tangin ng gasos niyan. Napakagasos niyan. 40 minutes. Okay, 40 minutes tayo. Doon tayo sa mga tanong ninyo. Okay. Advice nga po brother sa kagaya kong OFW na inobliga ng nanay kong OFW din na magpadala sa kapatid ko na PWD na pinaalagaan sa tiyahing ko. Pamilyado po kasi ako kaya di ko kaya magpadala at nag-iipon din po ako. Ang may obligasyon, ito paalala ko lang sa inyo ang may obligasyon yung magulang papunta sa anak. Ikaw wala kang obligasyon sa kapatid mo. Bibigyan pera kapatid, wala kang obligasyon na gano'n. Ngayon, sinasabi PWD, pwede kang makatulong dun sa halaga lang na bukal sa loob mo. Yun ang advice ko ron. Para hindi masyadong mabigat sa bulsa mo at tapos at the same time, kung may mangyari man dun sa kapatid mo na PWD, hindi mabigat din ang loob mo kasi binigay mo yung nararapat na yun lang talaga yung kaya ng puso mo na ibigay sa kanila. Yan ang sinasuggest ko. Kasi PWD yun eh, diba? Hindi mo naman alam. Hindi ko alam kung anong diferensya ng pagiging PWD niya. Kung okay ba yung kalusugan niya o hindi. Kung mongoloid lang ba siya o may butas yung puso, anytime pwedeng mamatay. Hindi ko alam eh. Pero masasabi ko sa'yo ganito. Kung ano yung bukal sa puso mo tungkol doon dahil may pamilya ka. At mukhang marunong ka rin naman mag-control eh. Kasi may anak ka. Diba? Ang suggestion ko, kung ano lang yung nasa isip mo, kung ano lang yung bukal sa loob mo, yun lang ibigay mo. Hindi dapat silang nagpe-presyo ng pera mo. Kasi pera mo yan, at the end of the day, pera mo yan. Yun ang sagot ko ron. Okay. Okay, next tayo. Pauline Jordan. Kuya Chi, sabi mo dati dapat likeable, sumipsip ka para makapag-advance ka, ma-promote sa opisina or sa work. Pero, paano babalansehin yung hindi mo rin iniisip / magpapa-apekto ang opinion sa iba? Wala namang kinalaman yun eh. Bakit? That's a completely different story. Kapag ka may mga taong nagsasalita ng hindi maganda tungkol sa'yo, dun hindi ka magpapa-apekto. Pag may nagsasalita ng hindi maganda tungkol sa'yo. Pero when you say nagsasalita ng hindi maganda tungkol sa'yo, dun yung konsepto yung paninira. Pero baka naman kasi nasa isip mo hindi maganda yung pagsasalita, yung pala ang sinasabi sa'yo, ikaka-improve mo. Dapat matuto ka rin makinig. Pagka yung mga taong nagsasalita, ang dahilan kung bakit nila sinasabi yun, para mag-improve ka, matuto kang makinig. Kahit pa paninira yan, palagay mo na paninira. O ngayon, kung ano yung mga sinasabi nila na palagay mo nakakasira sa'yo, de ayusin mo para susunod hindi na yun yung paninira ni maiba naman yung paninira sa iyo. Ganun yung konsepto. Ayun, tungkol sa pagiging sipsip, wala rin naman tayong problema ron eh, di ba? As long as you're performer ka sa trabaho mo, tapos paborito ka pa ng boss mo, tapos maganda laman ang resume mo, then kapag ka nagkaroon ng opening for promotion, mag-apply ka, tignan mo mas malaki chance mo kumpara sa iba. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Hindi naman ganun kakomplikado eh. Ngayon, kung may nagsasalita na hindi maganda sa'yo, dapat pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Maliban na lang kung kapaki-pakinabang para sa'yo at palagay mo, kaka-improve ng sarili mo yung mga bagay na sinasabi nila. And then you listen to those people. Lalo na kapag boss mo nagsasalita sa'yo nung ikaka-improve mo. Kahit gaano pa kasakit yung pagkakasabi, alam mong ikaka-improve mo yan, baguhin mo yung sarili mo para lumapat ka dun sa mismong taste ng boss mo. Kasi wag niyong kakalimutan, papaalala ko lang uli sa inyo, mga empleyado, uulitin ko, akin muna sandali ang atensyon mga empleyado. Ganito na lang. Bigyan ko kayo ng isa sa mga pinakamalulupit na tip para sa mga empleyado. Gusto ko munang malaman kung ilan ng mga empleyado dito. Type nyo nga ako, tapos i-like nyo na rin tong post na to. Ilan ng mga empleyado dito, tapos type nyo ako. Okay. So meron tayo isa, Jeremiah Cecil. Pauline Jordan. Okay. Jess Brillante. Giard Janel. Roy John Espino. Okay. Gia Cristina Espinola. Okay. My Creations. Anthony's Artwork. Ako. Ito na rin yung shoutout ninyo. Pagka nag-comment kayo ng ako, ayan, yan na rin mismo yung shoutout ninyo. Edgar Loverita. The Detail Geek Garage. Ako OFW. Joy Describe. Ako. Naisang Sangayan. Ako. Eric Singlong TV. Shaira Amara. Okay. Ayan.
Dominic, okay, ganito. Pakinggan niyo ako, Pilipinas. Bibigyan ko kayo sa mga pinakamalulupit na tip kung paano maging malupit na empleyado. Sa pinakamalulupit na tip para maging malupit na empleyado. Akin muna, sandali, attention niyo. Ito isa sa mga pinaka-powerful tool. Kapag ka natutunan mo tong konsepto na to, halos irresistible ka na. Mahirap kang tanggihan. Mahirap kang tanggihan. Ito, pakinggan mo to, brods. Brother, pakinggan mo to. Sikreto ng pagiging empleyado. Ito mismo ginamit ko dun sa ibang mga trabaho ko. Obviously, hindi sa lahat ng pagkakataon magagamit mo to. Pero when you're given the chance, ito mismo eksakto yung gamitin mo. Ang layo ng mararating mo pagdating sa pagiging empleyado. Tignan mo. This will enable you para unang-una, makuha tiwala ng boss mo. Pangalawa, ma-promote ka sa trabaho. Pangatlo, lumaki sweldo mo. Tatlong bagay din ito. Ang trabaho ng mga empleyado, una, meron kang routine na iniikutan eh. Alam mo na yan. Matagal ka ng empleyado. Kabisado mo na kung paano mo ginagawa trabaho mo. So meron ka ng routine na iniikutan. Alam mo na yan. Okay. Pangalawa, so alam mo na, dapat magawa mo ng magaling yung routine na iniikutan mo. Gets nyo yun? Kuha nyo yun. Pangalawa, merong out of the usual na gusto yung boss ninyo. Hanapin ninyo yun. Tapos bigay mo sa boss mo. Merong out of the usual na gusto boss mo. Hanapin mo yun. Tapos bigay mo sa boss mo. Parang katulad sa akin dati. Subject matter expert. Ang boss ko dati, Bisor eh. Bisor pa yung boss ko nun eh. Tapos ako naman SME. Ang gusto ng boss ko dati, na out of the usual ito, hindi normal ito. Gusto niya yung mga reports ako gumagawa. Ayaw niya halos na ginagawa yung trabaho niya. Ayaw. Ang gusto niya, matutulog lang siya sa clinic. Tapos babalik siya, gawa na yung report. Out of the usual yun. Out of the usual yun. So ngayon, ako naman, ang subject matter expert, ako na ngayon ang gumagawa nun. Para sa boss ko. Ako ang gumagawa nung mga trabaho na pwede kong gawin para sa boss ko. Dagdag sa trabaho ko yun. May dagdag na sweldo ba? Wala. Walang dagdag sa sweldo yun, ha? Walang dagdag sa sweldo. Ako na ang gumagawa ng trabaho ng boss ko. Ngayon, bukod doon, so nakuha nyo na yung dalawa. Una, meron kang routine na iniikutan. Siguraduhin mong magaling ka doon sa trabaho mo. Be as efficient as possible para may sobra kang oras. Yung sobrang oras mo ngayon, gagamitin mo para kung ano man yung trip ng boss mo na out of the usual, yun yung gagawin mo. Para makuha mo tiwala ng boss mo. Tapos, pangatlo, pag malasakitan mo, boss mo, dapat best friends kayo. Hindi magets ng maraming empleyado yun eh. Hindi magets ng maraming empleyado. Hindi naman ganun kakomplikadong maging empleyado eh. Tingnan mo, isipin mo yung konsepto ha. Napalit lang kayo ng kalagayan ng boss mo. Palit lang kayo ng kalagayan ng boss mo. Ikaw ngayon, yung boss. Tapos empleyado. May empleyado ka. Isipin mo lang yung konsepto na ano bang gusto mong gawin ng mga empleyado mo para i-promote mo siya. Wala masyadong empleyado nag-iisip ng ganun. Hindi ko maintindihan ba't wala masyadong maraming empleyado na nag-iisip ng ganun. Na ano bang gusto ng boss mo para i-promote ka niya? Hanapin mo yung gusto ng boss mo para i-promote ka. Putang ina, napakasimple lang naman. Hindi naman ganun kakomplikado yung putang inang promotion na yan eh. Hirap na hirap ang mga tao dyan sa konsepto ng promotion. Kaya nagkakaintindihan na tayo na meron talagang mga tao na talagang mahihirapan talagang ma-promote. Ang dahilan kasi nga because of their educational background. Pero hindi rin naman lingid sa kaalaman mo na tangina may mga napopromote dahil sip-sip lang. Putang ina, alam nyo na nga eh, di ba? Hindi naman ganun komplikado eh. Alam nyo na may mga napopromote dahil sa pagiging sip-sip nila, dapat ikaw yun, tanga. Tangina. Napakasimple. Napakasimple. Ngayon, hindi naman uubrang sip-sip ka lang sa boss mo. Hindi uubra yun. Na ganun ka lang, sip-sip lang. Hindi, dapat performer ka rin sa trabaho. Dapat nagagawa mo rin yung trabaho mo nang maayos at walang reklamo ang boss mo at wala ring halos reklamo yung mga kasama mo sa trabaho mo. Bakit? Putang ina mo, pag pinromote ka ng boss mo dahil lang sip-sip ka, kasiraan ng boss mo yun, pag hindi mo nagagawa ng maayos yung trabaho, tama? Tama? Type yes nga ako naintindihan ninyo. Type yes nga ako naintindihan ninyo. Tangina, alam mo, putang na yan na minsan hindi ko maintindihan sa mga empleyado. Ayaw nilang nadadagdagan yung trabaho nila. Pero gusto nilang madagdagan yung sweldo nila. Putang na, hindi ko magets yun. Hindi ko magets yun. Halos ayaw mo nang magtrabaho. Pero ang gusto mo, dumami pera mo. Samantalang 8 oras lang naman yung binebenta mo.
Di ba? Ba't hindi mo na lang ibenta kaya yung buong 8 oras mo? Since 8 oras ka rin lang naman nagtatrabaho. Yan hindi ko maintindihan eh. 8 oras na binili ng boss mo yung oras mo. Dapat galingan mo na dun sa 8 oras na yun, trabahuhin mo na ng gusto. Huwag kang maghangad na dapat wala kang ginagawa. Tanga, dapat nga marami kang ginagawa eh. Bakit? Hindi mo naiintindihan yung konsepto na kapag ikaw ang may pinakamaraming ginagawa sa lahat ng mga kasama nyo na pare-parehas lang naman kayong binabayaran ng 8 oras lang at pare-parehas din ang sweldo mo, putang ina, pa-promote ka na yan. Ano ka? Pa-promote ka na yan. Pare-parehas lang naman ng 8 oras yan. Hindi mo na ibenta na maayos yung 8 oras mo. Gusto mo, pumepetix ka pa sa trabaho. Putang inang yung katamaran. Katamaran mo. Binibenta mo na rin lang naman yung oras mo ng 8 oras. Ayaw mo pang galingan doon sa pagbebenta ng oras mo. Dapat ikaw ang pinakamagaling sa lahat ng nagbebenta ng oras. Ano ka? Dapat ikaw ang pinakamagaling sa lahat ng nagbebenta ng oras. Putang ina, iba tanga eh. Gaano ka katanga para binenta mo na nga yung 8 oras mo, ayaw mo pang trumabaho, ayaw mo pang galingan, tapos binabayaran ka naman ng tama ng boss mo, pare-parehas lang naman ng bayad sa inyong lahat ng mga empleyado, puro kayo minimum. Sipin mo yun, palagay mo kung lahat kayo sip-sip sa boss ninyo, pero ikaw isa sa pinakamagaling sa pagbebenta ng oras, palagay mo kanino mapupunta kaya yung promotion? Ibang di nag-iisip eh. Gaano ka katanga? Gaano ka kabobo para binebenta mo na rin lang naman yung oras mo, ayaw mo pang galingan at gusto mo pumetics pa, gumagawa ka pa ng paraan para tangina, alam mo yun, malamangan mo pa yung boss mo sa oras na binenta mo na rin lang naman, gusto mo mababalik pa sa iyo yung oras na binenta mo. Binebenta mo yung oras mo, ayaw mo pang galingan, putang inang yan. Tangina talaga. Putang ina talaga. Gaano ka ka-stupido para binebenta mo na rin lang naman yung oras mo, ayaw mo pang galingan. Tapos maghahangad ka ng mataas sa sweldo. Anong babayaran sa yung mataas? Tangina, yun yung minimum. Ninanakaw mo pa yung oras mo eh. Minimum na lang, ninanakawan mo pa ng oras yung boss mo. Minimum na nga lang binebenta mo eh. Huwag mo nakakalimutan, Pilipinas. Papaalala ko lang sa inyo. Para tumaas ang presyo mo sa merkado, kailangan may binebenta ka na hindi kayang gawin ng iba. Kung lahat ng tao nagnanakaw sa mga oras nila, ikaw yung kaisa-isang hindi nagnanakaw, ginagalingan mo pa. Tamo? Tama ba? Tama? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi naman ganun kakomplikado. Hindi ganun kakomplikado ma-promote sa trabaho. Kung kaya rin lang naman na daanin sa pagiging sip-sip, dahil hindi nga kasi kinaya na daanin sa pagiging kolehiyo, dahil hindi ka nga nakatapos ng kolehiyo, de putang ina, dapat magaling ka sa pagbebenta ng oras mo, magaling ka pa sumipsip sa boss mo. Tangina. See? Sabihin na ba? Hindi kasi ako sip-sip. Eh di putang ina mo, di magdildil ka ng asin dyan. Alin lang naman sa tatlo yan eh, di ba? Tatlo lang naman yan eh. Either negatibo kang mag-isip, di ba? Kalabang ka ng boss mo, di ba? O neutral ka, wala ka lang talagang pakialam, o sip-sip ka sa boss mo, pili ka na lang sa tatlo. Ito yung laging napopromote, hindi yung mga katulad mo. Sigurado yan. Okay, doon tayo sa mga tanong nyo. Pagsilbihan muna natin yung mga tanong nyo. Nakuha nyo yun. Eh, sabihin nyo ba, hindi na nakakapagod. Tangina pag nasa ibabaw ka na, maniwala ka, mas marami pahinga mo ron. Tapos ang pinakamalupit na parte pa doon, kung papaano ka naging magaling na empleyado, ganun mo rin tuturuan yung mga empleyado na nasa ilalim mo pag na-promote ka na. Tamo? Kuha nyo yun? Ba, hindi nag-iisip ng matino. Tangina, before you become a good leader, you have to be a good follower. Basic principles of power yan. Before you become a good leader, you have to be a good follower. Hindi maintindihan yung putang inang konsepto na kaya ka nga nandyan sa ilalim kasi nga kailangan mo munang magpakitang gilas para iangat ka. Ayaw mong magpakitang gilas, ang nagrereklamo ka pa ng baba ng putang inang sweldo kasi nga ang tanga mo nga. 'Di ba? Ang tanga mo eh. Puro ka reklamo eh. Ayaw mo na lang gawa ng paraan. Alam mo naman ang ay kakataas ng sweldo mo, promotion. Hindi ka gumagawa ng paraan para ma-promote ka, kalabang ka pa ng management. Putang inang kabobohan yan. Patrick, may live ka ba sa TikTok? Oo, kinancel. Suspendido na naman ako ngayon sa TikTok. Putang ina talaga. At least kahit paano dito sa YouTube, ngayon, bago lang yung bunganga ako rito. Wala pa ngayong algorithm na nare-realize niya na utang inang toxic ang bunganga ng putang inang Chester. Basta ba comment dito? Oo, meron dito. May mga comment dito. Boss, palagay mo hanggang kailan tatagal ang Project 1M mo? Ang projection ko dito mula dun sa panahon na ito, reveal ko na sa inyo. Since malapit na rin lang naman kumalahating milyon eh. Reveal ko na sa inyo. Ang projection ko dito 6 to 8 months mula dun sa panahon na nagsimula akong magbenta.
ng sinigang. Yun ang projection nito eh. Mula nung nagsimula akong magbenta ng sinigang, 6 to 8 months. Due to uncertainty, and dahil na nakawan ako, medyo bumagal ng kaperaso. So nasa somewhere near 300,000 na kami. So magbabayad pa ako ng empleyado, tapos si Francis, tangin ang daming pera. Di syempre malaking bawas na naman sa akin yun, di ba? Pinaiwan sa akin ni Francis yung pera niya eh. Tangina, magkano yun? Nasa 20 mil din mahigit yung sweldo ng impactong yun. Tanginang yun. Ang galing mag-ipon ng puta. Ang lupit na strategy nun ni Francis sa pag-iipon. Yung strategy niya, ayaw yung tanggapin yung pera niya. Ayaw tanggapin yung sweldo. Tanginang yun. Pangatlong sweldo na ngayon na hindi niya tinatanggap. Sa kalahating buwan na sweldo. Tanginang yan. Ang daming pera ni Francis. Di ko nga alam kung saan ang gagaling niya. Kung namamakla ba yung putang inang yun. Binibenta yung titi niya sa Telegram ko. Invento ko lang yun. Mahal na mahal namin yung si Francis eh. So, nakakatuwa talaga. Happy feel ko yung si Francis eh. Pag nakikita ko yung si Francis, yung parang pakaramdam mo, no? Yung alam mo yung masaya ka na, gano'n. Francis, halika dito, gano'n. Nakakatuwa yung si Francis. Sobra, tuntua talaga ako kay Francis. Smokey, boss, totoo po ba na the only way to learn business is to do business? I'm currently studying po kasi. Ano po much better, sundin ko po ba yung suggestion nila, start na maaga or mag-aral muna? Mag-aral ka muna. Habang buhay, pwede ka magpanggap na negosyante pagkatapos mo mag-aral. Magpapanggap ka na rin lang namang negosyante, mag-aaral ka muna. Huwag niyong skip yung proseso, mga kabataan, huwag niyo skip yung proseso. Huwag niyo skip yung proseso. Matigas ang ulo ng maraming kabataan ngayon. Sa mga nakikinig sa akin kabataan, akin nga muna sandali atensyon ninyo. Mga magulang, iparinig ninyo ito sa mga anak ninyo. Para yung mga anak ninyo hindi tatanga-tanga sa pagdedesisyon. Yung mga ibang kabataan ang gusto mag-business na lang. Bakit? Kasi narinig nila sa internet, mag-business ka daw para yumaman. Kasi wala daw yumaman na empleyado. Putang inang mindset yan. Bobo eh. Kung sino man yung nagtuturo ng ganyan, tangina, nukno ka ng tanga ang putang ina. Nukno ka ng bobo ang putang ina. Huwag nyo skip yung proseso. You are more likely na mag-succeed sa buhay pag dinaanan mo yung proseso. Ano ba yung proseso? Mag-aral ka muna. Tapusin mo yung pag-aaral mo. Mag-apply ka ng trabaho. Tapos dahil nag-a-apply ka ng trabaho na may college degree ka, may diploma ka, mas madali ngayon sa'yo matanggap sa trabaho. Tapos dahil may diploma ka na rin at the same time, marunong kang makisama sa mga estudyante, kapwa mo estudyante, may diploma ka, na mapapakinabangan mo ngayon sa trabaho yun para ma-promote ka. Pag napopromote ka na ngayon, dalawang bagay na mangyayari. Una, nagpa-practice ka ng magnegosyo dahil pinagkakatiwala na sa'yo ng boss mo yung putang inang negosyo niya. Tapos binabayaran ka pa ng malaki. Bakit? Kasi promoted ka na nga, hindi ka na minimum. Ano ngayon ang mangyayari? Pagka binabayaran ka ng malaki, matututo ka ngayon dapat na mag-ipon. Mas makakaipon ka kapag mas malaki sweldo mo. Tangina, napaka-basic niyang putang inang konsepto na yan. Diba? Pag malaki ang sweldo mo, makakaipon ka ng mas malaki kaysa minimum lang yung sweldo mo, tas parehas lang naman ang expenditures mo. Huwag mo lang tatangahan na nilalakihan mo rin yung gastos mo. Diba? Basic principle yun eh. Pag nag-aral ka, nakatapos ka, may diploma ka, madali ka matatanggap sa trabaho. Madali ka mapopromote. Pag na-promote ka, lalaki sweldo mo. Pag lumaki sweldo mo, lalaki dapat yung ipon mo. Maliban na lang kung butata ka talaga sa pag-iipon. Tapos ang kasunod na nun, tsaka ka ngayon magnegosyo, gamitin mo ngayon yung inipon mo. O tsaka ka ngayon magpanggap na negosyante. Ang pinakamasarap na parte pa doon, dahil na-promote ka na dati sa trabaho, pag bumagsak yung negosyo mo na normal na nangyayari yan, in case hindi ninyo alam, laging yung unang negosyo, laging bumabagsak. Pag bumagsak yung negosyo mo, pwede ka ulit maging empleyado, malaki ulit ang sweldo, makakaipon ka ulit ng pera, tapos magpanggap ka ulit na negosyante hanggang maging totoong negosyante ka na kumikita talaga ng totoo. In case hindi niyo alam mga kabataan, ang layo ng pinagkaiba ng isang negosyanteng totoong kumikita ng pera at saka ng isang nagpapanggap lang na negosyante na tangina tad-tad pala ng utak at napakarami niyan sa social media. Napakaraming tad-tad ng utang sa social media na nagpapanggap ng mga negosyantihan ko, no? Napakarami niyan. Yun na mismong lifestyle nila. Yun na yung humahatak ng mga bagong kliyente, bagong customer, bagong retailer nila sa pagpapanggap nilang mga mayayaman silang mga poke ng inang ipokrito sila. Kilala ko yung mga hayop na yan eh.
Alam ko ngayon sa kanila, kung ilan sa kanila yung mga nagpapanggap lang na negosyante na putang inatagpad pala ng utang at milyon na ang utang sa kung kani-kanino. Hindi nyo lang alam. Hindi nyo lang alam. Pero marami dyan sa mga influencer ninyo, Pilipinas, lalo na yung mga nasa business field, tad-tad ng utang. Uulitin ko, marami dyan sa business field, tad-tad ng utang. Tapos yung iba sa kanila, halos hindi na nakakabayad. Nakita mo yung iba nga, nagsipagtakbuhan na sa ibang bansa eh, di ba? Nakita ninyo yung iba, nagsipagtakbuhan na sa ibang bansa. Pilipinas, matuto kayo. Hindi automatic na pag nag-business ka, papaldo ka kagad. Mas malayo ang mararating mo kung matibay yung pundasyon mo sa ilalim. At ang pag-aaral, isa sa mga pinakamatitibay na pundasyon sa ilalim. Hindi lahat ng tao pang negosyo. Uulitin ko, hindi lahat ng tao pang negosyo. Kung pang-empleyado ka, malayo ang mararating mo sa pagiging empleyado kung pang-empleyado ka. Sabihin, hindi ka nakakayaman ng pagiging empleyado, tanga ka lang kasi. Nakakita ka ba ng doktor na mahirap? Nakakita ka ba abogado mahirap? Nakakita ka ba engineer mahirap? Architect mahirap? Piloto mahirap? Tangina. Ayaw nyo lang kasing laliman. Robert Kiyosaki, I will leave you with this. Robert Kiyosaki, 4 yan na quadrant. Yung employment, yung freelancing, yung business, at saka yung investment. Lahat nung 4 na yun nakakayaman kung alam mo lang kung paano lumalim sa konsepto. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.